Sa kanya, tikitan niya ako pero hindi niya pwede kumpiskahin yung lisensya ko. Kasi LTO lang ang may karapatan na kumuha ng lisensya ko. What is up guys, and this is Edraid. So nagbabalik tayo sa YouTube. So meron din tayong mga upload sa Facebook and TikTok. Search nyo lang Edraid Moto or Edraid. So makikita nyo na yan. So dito sa YouTube natin meron nga tayong babalik natin yung dati nating content, no? Yung nagbibigay tayo ng informative at the same time nagbibigay tayo ng reaction. So ngayon pag-usapan natin, not sure kung nakita nyo na to, pero parang bago lang to, no? This week ko lang siya nakita itong video na to, na merong rider na hinuli ng traffic enforcer dyan sa may Imos, Cavite. So kinukuha kasi ng traffic enforcer yung driver's license ng rider. So napag-usapan naman natin yan before na LTO nga lang and deputized yung pwedeng manguha ng lisensya. So pag-uusapan natin regarding sa sinasabi ng LTO na deputized daw sila or meron daw silang sariling memorandum na pwede sila kumuha ng license nang na-apprehend nila or nahuli nila. So medyo hassle kasi yun, no? So pag-usapan natin kung legal nga ba yung mga ganong klaseng action nila. So based kasi sa LTO mga katrotel, sila kasi ang nag-issue ng driver's license. So sila lang rin ang may karapatan na kumuha at mag-revoke ng driver's license. Though merong karapatan ng mga local or LGU enforcer natin na manghuli or mang-apprehend. So ang pwede nila gawin, maniket lang. So meron din namang mga deputized na pwede manguha ng lisensya. So like for example, police, checkpoint or HPG, di ba? Minsan kapag mabait pinapapili anong gusto mo, LTO or LGU na ano lang, na ticket, di ba? So nasa LTO portal mismo, mga katrotel, sinasabi doon na hindi pwedeng manguha ng lisensya yung mga LGU enforcer natin, di ba? Unless deputized sila. So paulit-ulit na tayo dyan. So sa mga hindi nakakaalam, no, ako yung kauna-unahan nag-vlog niyan dito sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo, wala kayong mas mahanap na video na older than my video, which is nag-million views ngayon. After nun kumalat na. So talagang napaka-informative siya kasi before hindi ko rin naman talaga alam hanggang nagkaroon tayo ng mga source, di ba? So kaya na-verify natin yung mga ganong klaseng information. Oh, eto. Kukunin yung lisensya ko. Kaya sabi ko sa kanya, tikitan niya ako pero hindi niya pwede kumpiskahin yung lisensya ko. Kasi LTO lang ang may karapatan na kumuha ng lisensya ko. Ayan, o. Binibigay ko lisensya ko pero gusto niya kunin yung lisensya ko. Ang sabi ko, tikitan niya ako. Ordinansa daw siya. Sabi ko, mas mataas sa kanila ang LTO. May inbaba ng memo ng LTO na hindi sila required mag-kumpiska. Pinapakita kasi ordinansa yung pagkain. Hindi ka naman po ano ng LTO, boss eh. May ordinansa. Hindi ka authorization ng LTO. Natutupad na ordinansa ang DASMA. Hindi po. LTO po mas mataas sa inyo. Hindi po kayo. Hindi po kayo mataas. Mas mataas po sa inyo ang LTO. Pwedeng tikitan nyo ako, pwede confiscated yung ano ko, lisensya ko. May ano kami rito, ordinansa kami. LTO boss ang ano, boss. LTO boss ang mataas sa inyo, boss. Sila nagsabi sa inyo, sila nagsabi. May LTO pero may ordinansa ang pinatutupad. Hindi po, maraming lugar pong ganun po sistema po. Ay, ganun dito sa DASMA. Hindi po. Ika, Boron, ika. So ito kasing sinasabi ng enforcer, mga katrotel, kung meron naman talaga silang memorandum regarding dyan na pwede silang manguha ng lisensya, hindi kasalanan ng enforcer yun, di ba? Hindi naman kasalanan ng traffic enforcer yun eh. So kasalanan ng gumawa ng memorandum or ng LGU nila na ganun. So kung tatanungin nyo kasi ako kung legal ba yung ginagawa nila na ganun, sa papel legal, oo, di ba? Kasi nga naipasa yung ganun eh. So ang questionin natin dyan, yung kumbaga yung legality ba niyan, kung nung batas na yun bago ipatupad yung memorandum na yun, kung legal ba, diba? Kung nasunod ba lahat ng requirements. So dun yung questionin natin. Pero as a simple rider, wala kasi tayong magagawa dun. So masasabi ko lang dun sa video, meron talagang memorandum na ganun nga, nasa Imos, pwede kunin ng lisensya, iwasan nyo na lang yung Imos, diba? Kasi like for example, nasa ibang lugar ka pa or malayong lugar ka pa, so kukunin yung lisensya mo, di babalik ka pa sa Imos, diba? Kunyari nasa probinsya ka, di pupunta ka pa sa Imos, which is pwede mo namang isettle or pwede mo namang bayaran yan through online pa nga diba? Pwede mo naman isettle yan. So parang medyo malabo yung sinasabi nila na yun nga daw deputize sila or may memorandum sila. So sa LTO kasi mga katrotel, ang pagkakaalam ko, kapag kinuha nila yung lisensya mo, meron dalawang
pipili ka sa dalawang lugar kung saan mo kukunin ang lisensya mo. 'Di ba? Sa office ng LTO mismo diyan sa may Kamuning or sa may Quezon City. So napunta na ako diyan, nahuli ako overspeeding. And then yung isa, kapag nahuli ka sa expressway or NLEX, SLEX, pero din sila diyang kuhaan sa may Batangas, 'di ba? So medyo malayo-layo rin yan. Kaya minsan may choice ka kung saan mo kukunin. Ang problema, gumagawa ng mga gantong klaseng memorandum yung mga LGU. So ngayon, hindi naman sila authorized gumawa ng ganun. So ewan ko, kapag kinuha nila yung license mo, saan ka pupunta, 'di ba? Sa office ng sa Bureau Traffic ng lugar nila. So which is medyo hassle 'yun. So medyo hassle 'yun yung gagawin nila kasi ang patakaran diyan, magiging valid lang ang card or yung ticket na lisensya mo na kapag nahuli ka na, kapag binigay mo sa kanila yung lisensya mo, kapag TOP yung in-issue sa'yo. Other than that, kapag hindi TOP or temporary operator's permit, so like for example, ibang klaseng ticket yan, ticket citation ng mga LGU or enforcer lang, so hindi valid as driver's license yan. Kasi ang validity niya, kapag nahuli ka within 72 hours, kailangan matubos mo na yung lisensya mo. So sa loob ng 3 days, kapag hindi mo natubos yan, so automatic, kumbaga parang hindi na valid as license yan. Pero pwede mo namang makuha yung lisensya mo within 15 days nung na-apprehend ka, 'di ba? So ibig sabihin nun, ika 4 days mo, hindi mo na pwede gamitin yung, or hindi ka na pwede pumunta sa LTO or sa office nila na gamit yung, or ikaw mismo yung nagdadrive kasi nga hindi na nga valid yung license mo or expired na yung TOP mo. So sa loob ng 15 days, kapag hindi mo nakuha yung lisensya mo sa LTO, suspended ka nyan. So kapag hindi mo na naman nakuha, ang pagkakalam ko parang 60 days, so may revocation of license na yan. So ibig sabihin, parang yun na yata yung babawiin nila yung lisensya mo. And then may ban period ka yan. Like for example, sa loob ng 2 years, hindi ka pwede kumuha ng lisensya. So after nun, kahit professional ka pa, back to zero ka. So kukuha ka ulit ng student permit, bago na pro or professional. So medyo hassle yun, no? So kaya medyo hassle talaga yung ginagawa nila. So paano kapag nahuli ka ng IMUS? So paano kapag nahuli ka sa IMUS, di ba? Tapos hindi naman TOP yung in-issue sa'yo, so hindi siya valid as license. So paano kapag nahuli ka sa ibang lugar? So hindi effective yung single ticketing system nila kasi nga, kunyari the other day ka na nahuli ulit, so wala kang valid na driver's license kasi nga kinuha nila. So anong mapapakita mo, di ba? Ang tanong doon, i-honor ba ng ibang LGU yung ticket nila? So like for example sa Las Piñas, so sabihin natin nahuli ka sa IMUS, di ba? Kinuha lisensya mo, hindi TOP yung in-issue sa'yo, hindi siya valid as license. Tapos the other day nahuli ka naman dito sa Las Piñas, hinanapan ka ng lisensya, so pwede mong mapakita yung ticket pero hindi sila aware na kinukuha yung lisensya dyan sa may IMUS. So another violation yun. Parang ang lalabas nun, driving without driver's license ka nun. So medyo nabubulol pa ako, mga ka-throttle, pasensya na kayo, medyo hindi na ulit ako sanay mag vlog. So yun lang, na ang dami kasi nagtatanong regarding dyan sa ano natin, sa kumbaga hanggang ngayon hindi pa rin natatapos yung issue na yan, kung sino ba talaga ang pwedeng kumuha ng lisensya. Pagkakaalam lang kasi ng iba, LTO lang ang pwede kumuha ng lisensya, hindi lang po LTO, di ba? Yung mga ibang deputized lang din nila. Pero sa pagkakalam ko, yung IMUS, hindi lahat ng enforcer dyan sa IMUS deputized ng LTO. So meaning, yung kumuha ng lisensya, pwedeng deputize siya, kaya niya, hindi kasi buo yung video, di ba? Pwedeng deputize siya, kaya kinukuha niya yung lisensya. So ang problema doon kapag hindi nga, so yung sinasabi niyang memorandum nila, di niya rin naman kasalanan yun kasi hindi naman siyang gumawa nun. So meron kasi nagtatanong sa atin kung nasa na daw yung NMAX natin tsaka yung bit natin. So itong NMAX natin, bablog natin to sa mga susunod na araw, no? Sa mga susunod na upload natin. So stay tuned lang sa ating channel. So ang daming nawalang viewers, pero
be consistent lang, babalik din yan. So okay na lahat ng vlogging equipment natin. Abangan nyo na lang yung mga upcoming uploads natin, no? So wag nyo nga pala kalimutan i-follow yung Facebook natin tsaka TikTok page natin, mga throttle. So yun lang, hanggang dito na yung video natin. So short video lang siya. So maraming salamat sa inyo. This is Ed Ride, no? Ride safe, always ride safe.